Sabi mo sa tayo mo, happy anniversary. Ayan. Happy anniversary. Okay. So, sabi ko po kanina, siguro po yung, baba ko na rin po sa lahat. Sabi ko kanina sa mga kapatid natin, sa mga intercessor, ay magkaroon tayo ng fasting and prayer for this last week. So, pwedeng makuha nyo, magawa nyo ng at least 3 days, 3 days or within the week, 3 days. So, mamili po kayo kung ano po. Kahit 1 meal lang. Panalangin po natin kasi ang dami natin kinumbida. Tapos pagdating ng, di ba, nung akto, yung kilos ng kaaway, kasi ayaw ng kaaway na makapakinig ng salita ng Diyos ng mga hindi pa nananampal tayo sa Panginoon, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Lahat po ba tayo ay nagmamahal sa ating pamilya? Po ba? Siyempre, unang-unang titingnan po natin ay siyempre yung kaligtasan ng ating pamilya. Hindi po nagiging masaya ang isang mga gawa ng Panginoon kasi naranasan ko po yan na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos pero marami kami problema sa pamilya. Opo. Pero purihin ng Panginoon, kaya nga sabi ko ay tinubos kami sa kalungkutan sa kabila ng aming pagiging paglilingkod sa Panginoon. So, naging maayos yung bago namatay ang father at mother ko, nagkaroon sila ng pagkakasundo. Yan. Okay. So, purihin ng Panginoon, kaya blessing po. At tandaan po natin, kahit po ilang saglit lang dito sa mundong ito, na bawat yung lilisan o papanaw sa mundong ito, napakahalaga po yung makakilala sa Panginoon. Kasi po hanggang buhay ang isang tao may pag-asa. Kapag namatay na, wala na. Sapagkat sabi ng Bible, minsan lamang tinakda sa tao ang kamatayan pagkatapos ay paghuhukom. So kaya nga ito ang panahon. Kaya kung nangangarap po tayo, hindi po yung kotse, hindi po yung yan po ay dagdag lamang. Pero sabi ko, hindi po masama yon. Kung kaya mo, gawin mo. Kasi hindi mo na yan magagawa pagdating ng rapture. At hindi mo madadala sa langit. At hindi mo madadala sa piling ng Diyos ang mga bagay na inipon mo sa mundong ito. Kaya gawin mo ang nararapat mong gawin na pinakakalob sa'yo ng Panginoon. Maging maligaya ka dyan. Pero huwag mong kakalimutan, alagad ka ng Diyos. Amen? Kasi marami na pagka pinagpala, nakakalimutan na ang Diyos Paanong paraan? Yun po pag-usapan natin ngayon. Okay. At ipag-uusapan po ngayon ay kilalang kilala po ito ng marami, Roman chapter 1, verse 16 to 17. Pero kung po-focus po tayo sa 16, kaya lang po ay masahin po natin ang 17. Roman chapter 1. Ayan. Okay. Verse 16 to 17. Okay, kung nandiyan na po kayo, sundan po niyo ako. Okay, sa mabuting balita po ito, sabi dito, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ibang salin po yun hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo. Ayan, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at hindi sa mga Grego. Sapagkat, 17, sapagkat sa magandang balita ay pinakikita kung papaano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. So, ito po pinamagatan po natin, the foundation of the disciple, o ang pundasyon ng isang disipulo. So, kahit po baliktarin natin at kahit nagkakaiba-iba yung mga nakikita nating bahay-sambahan ng mga mananampalataya, tandaan po natin, isa lang po ang dapat maging pundasyon natin. Pag hindi po ganon, ay sasabihin ko sa inyo ay magbalik loob kayo sa Diyos. Wala pong ibang gospel at walang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lamang. At tandaan po natin, ang isang disipulo ng Panginoon o alagad ng Diyos ay naging alagad lang tayo dahil kay Jesus Christ.
Anyone who believes in Jesus is His disciple. So, disciple po, pinaliwanag na dito ng ating mga kapatid, na ang disciple ay learner, student, follower of Jesus Christ. So, ano pa? So, may title po tayo, Christian. Actually, in Christian ay first time po na tinawag yan doon sa Acts chapter 11 verse 26, di ba, sa Antioquia. So, ayon nga po sa mga Bible scholar, ito po ay bahagi ng pagbubuli ng mga tao noon. Yan, yung mga Kristiyano yan, mga tagasunod ni Kristo, mga Kristiyano yan, di ba? Yung iba yung natutuwa, yung iba ay nanunuya, di ba? Ganyan po. Hindi po tayo paglabas natin ito, ay, mga born again yan, tinan mo, yung mga lalagpas sa langit, di ba? Yung mga hallelujah, di ba? Pero yung iba naman, tutuwa, yan ang mga born again, nakakatuwa naman, di ba? Saan kaya? Tayo ba'y nakakatuwa o hindi? Totoo ba yun? Yan ang tanong namin. Anong ginagawa mo? Di ba? Kung ikaw ay alagad ng Diyos, anong ginagawa mo ngayon? Totoo ka ba? Okay. The foundation of the disciple. Okay. So, dito po ay napakahalaga yung pong pag tinawag na pagiging alagad, so naglilingkod. Pag naging alagad, siyempre may sumasakop sa iyo na iyong Panginoon. Dapat, at doon ka nakikilala. Kaya nga yung mga kumpanyang, di ba, may mga ID, di ba? Saan ka trabaho? Dito sa kumpanyang ito. Kasi, ito ID ko, di ba? May ID. Pero sa tayo po, ay bilang alagad, ang ID po natin ay si Jesus Christ. Kaya lang, hindi nakikita yun eh. Pero dapat nakikita yan sa buhay. Amen? At yun po ay kailangan may pundasyon bago po tayo ay kilalanin bilang tunay na mga alagad ng Diyos. Meron kasing tunay at may peke. Tingnan mo yung katabi mo, tunay ka, hindi ka peke. Ayan, hindi pinag-usap. Pero, kasi dapat ang pinag-usapan yung tunay bago maalaman yung peke. Amen? Hindi po, sa mga teller po sa bangko, ang pinag-aaralan po dyan yung mga original na pera. Hindi po yung peke. Amen? Kasi pag unang itinuturo po, bago ipakita yung peke. Amen? Pag alam mo na, kabisado mo na yung mga tunay na pera, ako ipakikita sa iyo yung peke. Alam mo na yung peke ngayon kasi alam mo yung original. Amen? Kaya kung ikaw ay Kristiyano, alam mo, kilala mo si Kristo, kahit dalhin ka, kahit bugbugin ka, alam nyo sa Nigeria, pag-pray po natin, libo-libo na po ang pinapatay dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Hello? Pero sa atin, medyo nakakatalong pa tayo. Masaya pa ang panambahan sa atin. Ano? Sa ibang bansa, hindi po. Sa China, ginigipit na po dyan ang mga Kristiyano. Nakakalungkot. Pero sa ating mga Pilipino ay marami po ang sasabihin ko nakakalimot kahit po nasa loob ng church. Pero maganda po yung makinig po tayo. Hindi po tayo nagko-condemn ng tao. Ang napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. At lalago ka lang sa panampalataya kung nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi lang dito, kundi dito. Papasukin mo sa iyong puso. Okay? Okay, tayo po ay una, focus on the gospel. Ipako ang isipan sa ebanghelyo ng Panginoon. So, Jesus is the only way of salvation. Napakaganda po na maintindihan natin. Walang ibang daan ng kaligtasan, walang makapagligtas sa atin kundi si Jesus Christ lang. Pastor, alam ko na yan. So, alam ko na yan, alam mo na nga, pero hindi mo yan tinutuntungan. Kasi marami po, nakikita ko, at sa loob, sa body of Christ, kaya nga po yan ang pinag-pray. Sa body of Christ, yung panunumbalik, yung revival ay magsimula sa body of Christ. Bakit po? Kasi marami po ay namumuhay ngayon sa sariling pangarap at hindi nga malaman kung paano maglilingkod sa Diyos. Kasi nga po ang paglilingkod sa Diyos may sakripisyo. Minsan pagod na pagod ka na sa trabaho, puyat ka na, pero kailangan maglingkod ka. Pero hindi. Kasi nga, meron namang cellphone eh. Padala ko na lang siya ng... So actually, kung minsan wala nga eh. Ang pinadadala yung TikTok. Diba? Kaya nga po, napakahalaga na ngayon po, gumising po tayo sapagkat sabi nga ng Gawa chapter 4 verse 12. Sabi ng iba, alam ko na pastor yan, makinig ka.
Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Naligtas ka dahil sa isang pangalan at sa isang Diyos o anak ng Diyos na pinarito dito sa lupa. Sino yun? Si Jesus Christ. Sabihin nga natin, Jesus Christ. Ayan, madaling sabihin. Pero kung minsan, kaya nga po, sabi nga po ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit. Kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit. Ang kalooban ng amang nasa langit, yung sinugo niya, ay manampalataya tayo, sumunod tayo, gawin natin alam Panginoon. Di ba? Kaya lang, meron pong pagkakataon, hindi lang minsan, madalas, iba naging Panginoon natin, minsan pera, minsan trabaho, minsan pamilya. Minsan yung pride, sarili. Totoo po. Kaya nga po, nakakagulo-gulo ang body of Christ. Kaya nahihirapan ang body of Christ kasi nga po, kapag may problema, punta dito. Pagka may problema, talon doon. Di ba? So, hindi po masama ba yung pastor? Hindi masama kung yun ang sinabi ni Lord. Maganda yun. At doon ka lumago kung saan ka napunta. At natuto ka ng mga bagay na pagkakamali mo. Wala pong problema doon. Kasi lahat naman ng bagay ay pwedeng gamitin. Hindi tayo nakakumpahin sa, ito lang totoo, ito lang church na to ang dapat. Hindi. Lahat yan, pinag-pray po natin. Kahit anong sistema mo, yan po ang aming pinag-pray ngayon. Napakalaga po na tayo magkaisa kay Kristo. Ang common denominator natin is si Jesus Christ. Hindi yung, ano ka ba? Ano ka ba? Doon ka ba matin? Sa Galilean? Bakit? Ano ba yung Galilean? Pangalan lang yan ng church. Para maristo sa sek. Diba? Pero hindi po yan ang mahalaga eh. Sino mga pastor dyan? Hindi mahalaga kung sino pastor mo. Ang mahalaga yung, ano ba yung tinuturo? At saan nakapundasyon yung tinuturo ng pastor? Amen? Kahit sino maging pastor nyo, sabi nga ni Pablo, kahit mag-100, ang iyong guro, isa lang ang guro natin. Diba? Si Jesus Christ. Focus on the gospel. Kaya nga, napakalaga po yun sa 1 chapter 14 verse 6. Sabi niya, alam ko na Panginoon yan. Alam ko na Panginoon. Alam ko na Diyos, pastor yan. Alam ko na pastor yan. Lagi natin sinasabi, pero hindi natin pinag-uulit-ulit. Kasi alam niyo kung bakit. Sumama kayo sa Bible study ko. Simple lang ako mag-share. Alam niyo, si Jesus Christ, ang siya ang daan ng katotohanan at buhay. Siya ang namatay sa krus. Ganun lang. Simple lang. Hindi naman kailangan napakaganda ng gospel natin, napakaganda ng sinasabi natin. Isa lang naman pundasyon ng panampalataya para maging Kristiyano, para maging alagad. I-preach mo ang gospel. Hello? Kaya napakalaga po yun. Sabi dito, sumagot si Jesus, John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kundi sa pamamagitan ko. Kaya kailangan po nakapokus ka kay Jesus Christ, sa gospel of Jesus Christ. Pag hindi po ganun, mga kapatid, baka po tayo nag-aakay ng mga tao, saan natin dinadala? Hindi natin dadali sa Galilean, dadali natin sa piling ng Panginoon. Hello? Ako po nasa Maynila, nagba-Bible study. Kung hindi ko nadala sa Bulacan, bakit? Dadaling ko ba na tiga Manila siya, di maghanap sila doon ng mga... Hindi mahalaga kung saan siya atin. Ang mahalaga nakilala si Jesus Christ. At nagpatuloy siya. Pero kung ihinto ka, ang dami pong minto. May tinuwid po kami. Marami. Mga leaders sa Galilean Christian Ministry, hindi nakabangon. Totoo po yung sinasabi ng Biblia. Kapag ang isang espiritu ay malis sa isang tao, alis yan, gagala sa ano yan. Pag kuminto siya at babalik iyon sa kanyang bahay na pinanggalingan, dito po sa atin. Pag nakita niya malinis, walang devotion, walang prayer, wala kahit anong ginagawa, attend, parang, ano yung tawag dito? Samba-uwi. Ano ba yung samba-uwi? Samba-uwi. Tapos na. Walang ginagawa. Ano gagawin ko, pastor? Hindi man lang nagpe-pray ng kapitbahay. Hindi man lang nagpe-pray. Kasi, hindi, pastor, nagpe-pray ako. Oo nga. Kasi, sabi nga,
Pingi, Lord, akin, kailangan ko po ganito, sana po ganon. Puro pansarili. Masama ba yun? Hindi. Pero alagad ka ng Panginoon. Kung nakatuto ka sa gospel, ibinigay sa mga tao ang kanyang pangalan. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Amen? Kung ikaw lang tao sa mundo, diyan period, diyan na lang. Ang gospel, wala na. Di ba? At tandaan natin, walang ibang daan. At napakahalaga sa gospel, yung sinabi nga na 1 Pedro 2:24, ano po ang sabi doon? Okay. Ang sabi po doon ay ito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya, sa ibang salin niya, pinasan niya ang bigat. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, nung ako po ay manampalataya, kakilala ko October 26, 1986. October 23, 1986. October, November, December, January. Umiinom pa ako ng alak niyan, pero ma-attend ako ng Bible study. Pwede ba yung pastor? Kasi siyempre, bagong marami ko parkate, tsaka tapos isa pa, para buwanagin ako, parang mababaw pa. Pero after ng 3 months, meron nangungusap na sa akin. Minsan lasing na lasing ako, meron nangungusap kami, anak, minto ka na, ayoko na yan. Sabi ko, wala naman, nag-iisip naman ako, yun pala yun, yung Holy Spirit. Kinukumbiga ko, hinipo ako. Kung hindi nyo naranasan yon, balik kayo doon sa nagturo sa inyo, baka hindi po kayo talaga tumanggap sa Panginoon. Walang pagbabago. Amen? Walang pagbabago. Sapagat, kinuha na ni Jesus Christ ang kaparusahan ng ating kasalanan. Amen? Dapat, pinatawad na po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Nang mamatay sa krus, dinala niya yung bigat. Yung kaparusahan ng kasalanan. Ang kaparusahan ng kasalanan, hindi nga po nakasulat yan, pero sabi ng Romans chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death. So hindi yung sin nga doon ay singular form, di ba? Pwedeng sabihin natin kahit isa lang kasalanan mo, pwede ka na mapunta sa impyerno. Hello? Yun ang kinuha ng Panginoon na dapat para sa iyo. Simple lang ang gospel. Pero yung kasimplihan, minsan kinakalimutan natin at nakakahiya natin, kinahihiya pa natin. Kasi hindi natin na-share. Hindi tayo naging handa sa maraming bagay sapagkat minsan ay ganun po. Kaya marami po ako nakakausap, minsan nahihiya sila, paano magsisimula. Sabi nga po sa inyo, nagsimula ako, nanginginig ako eh. Hanggang ngayon naman, natatakot ako eh, pag tumatayo ako. Hindi po ako nangarap na maging pastor. Nangarap lang ako maglingkod sa Diyos. Totoo po yan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay dumako doon sa, pumokus po tayo sa gospel ni Jesus Christ, magtatagumpay ka, kapatid. Kasi iyan ang kapangyarihan ng Diyos eh. Sabi nga doon kaya nga ang magandang balita o gospel ng Panginoong Jesucristo, ang saligan ng ating pananampalataya. Doon po natin makikita yun, di ba? So, ito po yung saligan ng ating pananampalataya, yung pundasyon. Magiging matatag, kaya madalas ko sinasabi sa mga kapatid na nangangaral, ito ang tandaan nyo, kailangan naunawaan nila, kailangan mag-seek in sa kanilang puso, yung si Jesus Christ lang ang tigapagligtas. Alam nyo, sa bahay po, kapag maayos po ang pundasyon, di ba, matatag, kahit ilang palapag yan ang gawin mo, walang problema, di ba? Opo. So, yun po ay ginawang illustration sa atin ng Biblia, ng pundasyon, di ba? Umuhukay ng malalim. Tayo po ba? Minsan napakababaw. Tinanggap si Jesus Christ, pero walang nabago. Inom dito, bisyo dito, ugali, hindi nababago. Minsan kaaway ang mga mahal sa buhay. So, alam niyo yung sinasabi nga gano'n, pagka merong Kristiyanong gano'n, sabi nga ni Pablo, iwasan nyo. Ang sakit, ano? Iwasan nyo. Pero sa akin, hindi ko tinatantanan sila sa panalangin. May isang kapatid nga tayo na itinutulak ko na nga, sabi ko sa kanya, umating ka pa doon sa malapit sa inyo. Hindi ako alis ng Galilean. Hindi ka nga maalis ng Galilean. Hindi ka maatin ng Galilean. Ano mangyayari sa iyo?
O ngayon, naging leader ngayon ng ating church. Papasalamat siya sa pastor, salamat. Hindi kayo magpasalamat sa akin kasi nag-pray ako sa inyo. At ang sabi ng Panginoon, bigyan kayo ng pagkakataon. Hello? Pagkakataon na maglingkod kay Lord. Hindi po yan opportunity, hindi po yan binigay sa inyo na tayo po ay tinatawag ng Diyos. O parang, mag-apply ka na anak niya. Sana pipilitin ka ng Diyos, hindi po. Manapa, unawain po natin kung ano po pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi doon ka magtatagumpay eh. Kasi kung pipilitin mo ang sarili mo sa ganitong bagay, may pinagagawa pala sa iyo. Para ka maging mapatagumpay, yung inuutos mo na una ng Diyos, gawin mo. Hindi ko sinasabing huwag ka tumulong. Bakit ako naglilinis ako dito? Walang problema. Pero pastor ako, kahit ano pagawa niyo sa akin, okay lang. Walang problema. Pinagdahanan ko yun. Naglilinis ako ng CR. Ayan, kasama ko sila Sister Linda noon. Naging tauhan ako sa kapilya. Diba? Marami tayo pinagdaanan. Para sa Panginoon naman yan, hindi mo para sa tao. Amen. Kinakwento ko lang para makita po nyo, kami po na tumatayo, hindi po kami nagtumayo dito dahil nag-aaral kami, marunong kami, mayaman kami, mahusay kami. Hindi po. Hindi ako mahusay. Mahusay si Jesus Christ. Amen. Dahil si Jesus Christ yung tumatawag ng mga taong willing ang puso, hindi po yung mahusay. Pero kung mahusay ka na, willing pa ang puso mo na magtingkod sa Diyos, the best yan. Amen? Napakaraming Pilipino ngayon na naghahanap ng mahusay na preacher. Pero yung preacher na yun, may puso pa. May kilala po ako noon. Kaya sabi nga nung isang, kilala yun sa Facebook mga kabataan, sabi nga nung preacher na yun, alam mo, ang dami ngayon namin, may building kami, pinag-iba nga namin eh. Ang laki ng 300 nga, pinakamababang umating sa amin kada isang service eh. Tapos meron pa kami service na tinitape lang yung service, may English sa service, may Tagalog, English, tinitape, pinadadala sa Pakistan, meron silang church doon, walang pastor silang pinadadalang Pilipino doon. Amen? Pero sabi ng pastor na to, hindi ako nakatingin sa dami. Nakatingin ako kung totoo ba sila. Ang dami nga nila, sino ba talaga totoo ligtas sa kanila? Napakalaga ang gospel. Hindi paramihan. Ang hirap po, marami nga tayo dito, marami nang maiwanan sa rapture. Kung konti nga tayo, may maiwanan pa, nasakit naman, di ba? Kung hindi ka maituro po yon, lalo sa panahon na ngayon, dami na nagsasabing mga propeta na malapit na dumating ang Panginoon, mag-rapture na. Pero pagtatawanan ba natin to? Kaya ulitin ko pa sinabi sa inyo, kapag ang isang aeroplano may nagbiro, di ba? Merong bomba dito, ano sasabi, ano gagawin ng otoridad, di ba? Siseryosohin nila yon, di ba? Ganun din po tayo. Kaya nga po, merong demonyo, may espiritu ng demonyo na nagdi-deceive. At kung maaari, magoyo po tayo o madala tayo. Kasi po, kasama ako sa dating ganyan, mga kultong pananampalataya. Tuso po ang demonyo. Naghahanap lang siya ng bintana, kahit konting siwang ng pagsunod mo sa kanyang kalooban. Mahuhuka po niya. Ang kagandahan lang nga, sabi nga ng Biblia, kapag ikaw ay nag-repent, nagsisi at balik sa Diyos, marirestore ka uli. Amen? Repentance lang. Hindi na kailangan dito yung dadaan ka pa sa ganito. Aminin mo lang, nakasala ka. Yan po. Yan na binigay ng Panginoon. Sa John chapter 1 verse 9, kung papahig na inyong mga labi, ang inyong mga kasalanan ng Diyos ay tapat at banal. Kailinisin, patatawanin sa inyong mga kasalanan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sabi po sa 1 Corinto, ayan po, buksan po natin, 1 Corinto 15, para maintindihan natin, ano ba yung gospel? Kahit yung Bible, napapaliwanag natin naman, gospel. Kaya kung minsan po, po yung masakit, na napakatagal na sa pananampalataya, minsan ang gospel, hindi pa naiintindihan, ano ba yung gospel, di ba? So actually, ito po ituwid na sinabi ng Panginoon dito po sa Biblia, nasulat at sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto chapter 15, verse 1 to 4. Sabi dito, mga kapatid, ngayon, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita o ebanghelyo, pinangangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balita o ebanghelyo ang inyong
tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang mga salitang pinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan. Sa ibang salin niyan, hindi nyo iniisip ang inyong sinampalataya na o pagsampalataya. Sapagkat, verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya ay nagpakita kay Pedro at sa 12. So, purihin po ang Panginoon. Ito po yung gospel na si Jesus Christ ay pinako sa krus, namatay, inilibing, ikatlong araw na buhay na muli. So, yun po ang pinakamahalaga na doon po tayo magsimula. Pag doon tayo nagsimula, kahit saan ka pumunta, tandaan nyo, kahit mapunta ka sa kahit anong sulok ng mundo, isa lang naman ang kailangan i-preach natin, gospel. At tandaan po nyo, ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, siyempre may kasunod yon. Hindi naman tayo, basta lang tayo ay nangangaral at alam natin to. Pero yun po ang una. Pero ang warning po doon sa verse 2, ayan, naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ng salita ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Kaya, tingnan mo yung katabi mo, hindi ikaw yun. Alam ko, naunawaan mo na. Kasi kung hindi mo naunawaan, kasama ka doon, huwag tayong mag-assume, mag-akala na tayo ligtas. Pero hindi naman pala. Bakit po? Kasi walang nababago. Hello? Totoo ba yung pastor may mababago? Totoo. May ilang proseso po yun. Hindi basta-basta. Ako nga, 3 months na nakakilala sa Panginoon, minum pa ako ng alak eh. Hello? Pero hindi ko yun pinopromote. Napatotoo ko eh. Binago ko ng Panginoon hanggang ngayon. Di ba? Ang daming pangungusap sa akin ng Panginoon at yun ang pinanghahawakan ko hanggang ngayon. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya pabago-bago. Maliban na lang kung nagbago ka, ikaw po ang nagbago ngayon sa magiging kinabukasan mo. Kasi nag-a-assume ka, nag-aakala ka, hindi may iwan ka pala. Kaya sa bawat araw na ginawa ng Diyos, humingi ako ng tawad. Kasi hindi ko man sinasabing lagi akong malinis sa harapan niya. Sa dami baga naman ng gadget dyan, di ba? Manood ka ng TV, makakapakinig ka, ayaw mapakinggan, kapitbahay mo, minsan mayroong napapakinggan kang hindi maganda, di ba? May napapakinggan kang marites, may napapakinggan kang chismis, di ba? Hello? Sino mahilig sa chismis? Taas na kamay. Hello? Kasi pag nanonood ng TV, di ba? Hindi ka nanonood, mamaya mapinag-usapan, buhay na may buhay, di ba? Di chismis yan. Hindi ka nakikinig, hindi nakakapakinig ka, di ba? O siya ano pala, siya, di ba? Minsan gaganon ka pa ng mga mahihilig doon eh. Alam mo, siya ano pala, ano? Siya ano pala? Ay, hiwalay pala, no? Tanong mo, ano yung sinabi sa Bible? Sino kung pumatay kay Abel? O kay Cain? Sabihin niya, si Abel. Baligtad, ano? Dapat si Abel ang pinatay ni Cain, di ba? Tapos sabi niya, yung naglakad meron isang pandak na umakyat sa puno ng sikaporo. At nang dumating doon, tinignan niya yung taon na ando doon, kasi pandak siya doon sa puno ng sikaporo. Sinabi ni Jesus, Pedro, bumaba ka. Sabi nung nakikinig, sabi sa pastor, pastor, hindi po Pedro, sakay yun. Buti na lang nagbabasa ng Bible yung nakikinig. Kung hindi, huling-huli. Pag sinabing umimin yun, halatang-halata hindi nagbabasa ng Bible. Di ba? Hello, madaling mahuli yung mga hindi nagbabasa ng Bible eh. Di ba? Itanungin mo lang, no? Erase na lang. Okay. Kaya napakahalaga po. Romans 1:16. Ang sabi po doon ng ating teksto ay hindi ko kinahihiya. Hello? Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita o ang gospel. Bakit po? Okay, sabi po dito,
Ayan po, ang sabi dito ay, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kung ito po yung nasa iyo, hindi ka titigil. Hindi ka lalayo dito at lagi mo itong gagadadalin. Kasi pag alam mo ang isang bagay, ang katotohanan, magkakaroon ka ng goal, magkakaroon ka ng layunin sa buhay mo at tama ang magiging purpose ng buhay mo. Kasi nga po yung tinanggap mo, ang sabi sa Bible, kaya nga po yung ating tema, yung pagiging alagad. Sinabi ng Matthew chapter 28, verse 19. Pero sa 18, sinabi nga, pinalapit niya kanyang mga alagad at sabi nga, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kaya, umayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao o lahat ng mga bansa. Kaya mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin? Naging alagad ka, dapat humayo ka at gumawa ka rin ng isang alagad. Kaya hindi dapat natatapos yung discipleship. Hindi po. Pag natapos yan, kawawa po ay mga generation susunod. Kung tayo na lang po, period, wag na tayo humayo. Paano na yung next generation at mga tao pang nakapaligid dyan na libo-libo, hindi lang mo libo-libo, milyon-milyon. Hello? Ilan ang populasyon ng mga born again o mananampalataya sa Pilipinas? Hello? Alam po ba nyo? Ang tawag po ng mga hindi mananampalataya, mga Muslim, sa mga Kristiyano ay yung kahit na hindi Muslim, kahit na anong religion mo, kinakount nila yon. Pero ang katotohanan, lahat ba ay Kristiyano? Hindi. Kahit hindi napapakilalang Kristiyano, hindi. Tunay. Bakit? Hindi nagbabasa ng Bible, hindi alam ang foundation. Ang masakit pa ganito. Marami kong mga Kristiyano tinatanong, ligtas ka na ba? Nag-iisip. Siguro ang iniisip nga niya, kasi marami pa akong nagagawang kasalanan. Diba? Kaya kung minsan doon po tayo nagogoyo, ligtas ka na ba talaga? Oo, ligtas na ako. Kasi mahirap po na magtinda ka ng isang bagay. Okay ko po yung nag-business ka, nagtitinda ka ng isang bagay, hindi ka naman sigurado sa tinitinda mo. Di ba? At ikaw mismo, meron kang duda doon sa tinitinda mo, baka ito ibabasagin. No. Dito, fake lang ito. Hindi ko alam kung saan nanggaling to. Totoo ba ito? Kay Jesus Christ, yun po yung sinasabi, kung tayo na nampalataya na hindi natin iniintindi ang ating sinampalataya ng ganun ka po. Hello? Sambawi. Religion po ang tawag doon. Hello? Bakit kailangan ba ako maglingkod? Kaya nga alagad Ang title po natin, Alipin ng Diyos, Anak ng Diyos, Kristiyano, Kasunod ni Kristo, mananampalataya ni Kristo. At gawin niyo ang alagad ko. Sabi nga sa verse 20 ng Matthew chapter 19, verse 20, at turuan niyo sumunod sa mga pinag-uutos ko sa inyo. Ano pa pinag-uutos sa mga unang alagad? Sa apostol. Humayo kayo at gawin niyo ang alagad ko. So, turuan niyo siya sa mga bagay na itinuutos ko sa inyo. Ano inuutos ng mga apostol? Gumawa kayo ng... Kaya nga cycle po yan, hindi dapat maputol ang pag-ibanghelyo. At sino po ang alagad na mag-ibanghelyo? Bawat tumanggap kay Jesus Christ, tabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Hindi ako pastor, hindi pa ako na-ordain. Ano ka? Mula nung ikaw tumanggap kay Jesus Christ, meron ka ng karapatan sa gospel. Hello? Ang dami ko po nakita, mga kapatid, nakakilala sa Panginoon. Yung babae Samaritana nga, di ba, nung ma-encounter ng si Jesus Christ, John chapter 4, siya ang first evangelist. Di ba? Nung makatagpo niya, may encounter si Jesus Christ sa balon. Di ba? Sa Samaria. Di ba? Nag-iisa siya doon at nakita niya doon yung Samaritana na umihigib ng tubig dahil tanghali noon, dahil siya ay merong masamang pamumuhay. Hello? Na-encounter si Jesus Christ, pero ang ginawa niya, biniwanan niya yung banga at siya ay napunta sa bayan at nangumbida ng mga tao. Hello? Sa atin na pangumbida, natatakot pa tayo. Kasi
Kasi bahagi po yan. Oo nga, hindi ka pastor. Hindi ka marunong mag-share, pero mangumbida ka, meron kang convincing power, meron kang, tawag doon, yung encouragement. May give of encouragement ka. Natutuwa nga ako, may grupo kami doon eh. Meron isang nanay doon. Sama po kayo, yung mga sumisilip. Sama po kayo, Bible study. Bago ko magsimula. Pero, gano'n, no? Kaya ang daming mati sa Bible study namin. Kasi yun ang gift niya eh. Kaya po nahihirapan po ang gawain ng Panginoon. Kasi po, yung mga gift natin, tinatago. O, si pastor, di man ako leader eh. Yung mga humahayo, yun ang mga teacher eh. Dapat sila lang. Hello? Ay hindi po tayo makalaya at hindi natin magawa yung dapat gawin natin kasi lahat tayo, general calling sa bawat isa sa atin ay yung evangelism. Meron sa pang-isahan, may pandalawaan, may pantatluhan. Hindi pare-pares, may mamumunga ng 5, may mamumunga ng 10, may mamumunga ng 50. Malay nyo, baka kayo po ay mamumunga ng 100. Di ba? Bago dumating ang Panginoon, meron 100 sa pamamagitan mo maliligtas. Hello? Tinatago mo lang. Or meron kayo naakay na isang tao, yung isang tao na yan, magiging pastor ng 1,000 na Pilipino, mananampalataya. Sayang. Kasi ang iniintindi natin, sarili lang natin. Pero gusto natin mapunta sa langit, gusto natin maalwan, maging maganda ang buhay natin, masenso, makabili ng ganito, okay lang. Walang problema. Pero kung wala ka pong ministry, anong klase tayong Kristiyano? Ano tayong kalagad? Hello? Pastor, sakit naman. Totoo naman po eh. Pag sinabing alagad, may paglilingkod. Alangan masabihin ko, galagad ka, paupo ka na lang dyan. Paglilingkod lang kita. Eh ako, handa naman ako sumunod, kahit anong gusto nyo. Hindi pa ako maramot. Opo. Kung ayaw nyo, ako gagawa. Kaya lang, hirap noon. Pastor ka, pastor eh. Kailangan mag-disciple ka. Di ba? Kasiraan po yan sa isang leader. Pero mga kapatid, hindi, ayoko po. Ay mamilit ng tao. Pakita ko lang po ang halimbawa. Yung kaya ko pong gawin. Kaya napakalaga, hindi ko ikinahihiya. Huwag natin ikahiya. Ikinahihiya po natin ang mabuting balita kung tayo po ay namumuhay. Sabi natin Kristiyano pero hindi naman totoo. Yun nakakahiya. Kinahiya natin dahil lang inuuna natin ang sarili natin. Hindi alam bahagi sa atin ang ministry ng Panginoon. Kahit prayer, hindi tayo nakikisa. Hello, iba po yung personal prayer, iba yung corporate prayer. Kasi sinabi ng Panginoon, kung may 2 o 3, nakakaisa sa paghingi sa panalangin. Matthew chapter 18, verse 19. Ng paghingi dito sa lupa, anong bagay pagkakalob na amang nasa langit? 2 o 3. Kaya mayroon pong pagkakataon na tayo magsama-sama ng panalangin, paghingi sa kapayapaan sa ating bansa. Alam niyo mangyayari sa ating bansa ngayon? Hello? Pag-pray po tayo. Ano po yung sinasabi ng mga propeta? Merong malakas na lindol na mangyayari. Baka nagbibiro lang yung pastor. Kahit biro lang yan o kahit hindi galing sa demonyo, meron tayong papel at ang papel natin ay wasakin ang sumpa ng gawa ng kaaway. Kaya kung minsan hindi tayo makalaya sa gawa ng kaaway, amen? Kasi hindi natin ginagamit yung power and authority na binigay sa atin. Sa Marcos chapter 16, verse 17, ang mananampalataya binibigyan ko ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Magsalita ng iba't ibang wika. Dumampot man ng ahas o uminom ng lasa na hindi sila maano. Hello? At ang maputungan ng kalang kamay ay gagaling. Pero takot tayo. Baka hindi gumaling. Hindi ko man napapagaling eh. Si Jesus Christ. Kaya nga doon kami nga magkasama, kaya nga, pinawento mo na pastor yan eh, maganda yung kwento eh. Kasi nga doon sa loob nung tindahan na yun eh, may namimilipit na tindera eh. Sabi nga, Sister Elmy, naawa kami, Sister Elmy, may dala lang eh. Sabi ko, pwede ba pag-pray kita? Pastor ako. Sige po. Kahit ano naman sitwasyon, pwede tayo magamit eh. Kahit nasa trabaho. Kasi ako nagtatrabaho, foreman ako sa isang kumpanya. May Bible study ko. Yung mga tauhan ko, may nasihal ko ng salita ng Diyos. May mga tauhan ako. Bibigyan ko ng Bible. Ang dami, pagkakataon. Ang hirap po. Minsan nga, pag namatay, tapos may nakilibing o may nakiramay, malalaman ngayon ng ka-office mate, born again pala siya. Kasi may service ni pastor. Doon lang nalaman born again pala. Kasi hindi nakita yung patotoo. Walang pagbabago pagdating sa office.
sa school. Walang pagbabago. Di ba nakakahiya yun? Yun ang nakakahiya. At kinahihiya mo ang gospel. Na ikaw ay ligtas na, tinatago mo pa. Yung pag-pray lang sa pagkain, tinatago mo pa. Tapos in Jesus' name, amen. Mapapasin nila eh. Hello? Natutuwa nga ako dun sa Bible study ko. Alam, pastor, sabi niya, kahit nasa Jollibee ko, ginaganyan yung pagkain, no? Ako hindi ko ginagawa yun eh. Pero siya nagawa niya eh. Yung Bible study ko. Alam mo, pastor, bago ako kumain, ginaganyan ko yung pagkain. Lord, salamat po sa ginaganyan pa, kahit nasa Jollibee, kahit nasa labas. Hello? Hindi niya kinahiya ang mabuting balita. Eh ako eh, pag nagpapalay, nakaganon lang eh. Hindi ko nagagawa yung ganun eh. Siya, gaganon pa eh. Pero mo, siya mo, dadaan, ano kaya yun? Nire-share pa yung ano. Ni-scan pa yung pagkain, ano, gano'n. Kasi gano'n ang Pilipino, bago kumain, nagsiselfie pa eh. Pangalawa, living based on the reality of the gospel of Christ. Namumuhay ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Totoo po yan. Kaya nga po yung sabi ko sa inyo, minsan may peke, merong legit na mga manampalataya. At tayo po ang nakakaalam noon. At kailangan po ituro po namin yan. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tunay na mananampalataya ay merong Holy Spirit. Sabi sa Galatians chapter 2:20, sabi nga ni Apostol Pablo, ito po ang sabi niya. Ito yung patotoo niya sa buhay niya. At ito po ay maraming nagkukot dito. At ito po ay kailangan marating natin. Kaya nga hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? Pinagpapahalaga ni Pablo yung ginawa ni Jesus Christ sa kanya. Actually, si Jesus Christ, sabi nga, hindi ako karapat-dapat. Inuusig ko ang iglesia. Pinapatay ko at pinakukulong. Ang mga mananampalataya sumusunod sa pananampalataya kay Jesus Christ nung una. Pero siya kinahabagan ng Diyos. Kaya nga sinabi nga dito, ako ngayon ay nabubuhay, hindi na sa pagsunod sa kautusan. Hello? Kaya nga po, napakahalaga po yun. Ang na tayo po ngayon ay pananampalataya ligtas na. Ano ngayon ang susunod? Kailangan mamuhay ka para kay Kristo. Hindi mamuhay ka sa sarili mo. Ulitin ko po, hindi gusto ng Diyos na tayo po'y maghirap. Sabi nga ng 2 Korinto, chapter 6, di ba sinabi nyo? Chapter 9, sinabi doon, di ba? Sabi doon, yung may passage doon, sinabi niya, pagpapalain ko kayo higit pa sa inyong pangangailangan. May pangako ang Diyos. Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, paano ka magpapatuloy makatulong financially sa tao kung hindi ka bibless ng Lord? Kaya sabi doon, higit pa sa iyong pangangailangan. Kung may TV ka, o wala ka pang TV, huwag lang sakit ka. Pwede ka bumili. Wala kang basing-basing, bumili ka. Si Estrel nga, may matik pa eh. Okay lang. Pero mga kalimutan, mayroong mga tao na nangangailangan at yun ang, minsan nakasakay po ako sa jeep, isang araw, hindi pa ako namamalaki. Meron po doon na paalam, sabi sa driver, pwede po ba ako magsalita? Salita siya. Tapos ako po ay ganito, kasi meron po may sakit po akong ganito. Nangingi po ako dito lang, kahit piso lang po, kahit 2 piso. Alam po ba niya, walang nagbigay sa loob ng ano? Ako po nagbigay ako. Nilakihan ko na. Hindi ko na ginulang isip ko. Kasi alam niyo, ang hirap po na yung gamitin mo yung pride mo para manghingi ka ng piso, 2 piso, di ba? Tapos kahit siya sa maputan, nangihingi siya dahil merong sakit nga ang kanyang mahal sa buhay. Wala pong nagay. Pero yung katabi ko, puro po may cellphone. Ang ganda nga ng cellphone eh. Ito po sakit. Pero kahit piso, nangihingi lang, hindi nakapagbigay. Ayoko manumbat, pero mga kapatid, sana po,
Huwag tayong naghuhusga kagad, laki-laki ng katawan, nag-ano. Minsan lalo kung matatanda na, paano magtatrabaho sa panahon na sa bansa natin, ang hirap magtrabaho ng senior, hindi tatanggapin. Hindi guys sa ibang bansa, kahit senior, 70, pwede pa magtrabaho. Hello? Doon lang kayo sa ibang bansa. Gusto nyo? Kaya nga po yun ang napakahalaga. Huwag natin kakalimutan. Living based on the reality of the gospel of Christ. Kaya nga po, ang bunga ng Espiritu ay nakikita sa buhay. Isa pa yun. Paano mo mapapatunayan na ikaw may Holy Spirit? Kaya nga po, Ephesians chapter 1 verse 13, ano kayo ngayon? Di ba? Kayo mga mananampalataya ng Panginoon, mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos, mula nung kayo makinig ng mabuting balita ng Ebanghelyo, at kayo sumampalataya sa Kanya, at kayo pinagkalooban ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Tinatakan ng Diyos ang mga mananampalataya niya. Kaya nga yung born again experience, ito po yung experience. Mararanasan mo ang Holy Spirit sa loob mo. Kaya nga po may mababago eh. Pag walang nabago, hindi ka po totoo. At kaya hindi ka nababago. Minsan nagsimula, nababago. Marami nagsimula, basa ng Bible, halos ayaw na umuwi sa bahay, lagi nang sa kapilya, lagi kasama ni pastor. Pero nung dumating na yung mga pagsubok, mga problema, ayun na. Yun, tapos nakapagtrabaho na, nagkaroon na ng maraming pera. Yan, hindi na makapa ni pastor. Masakit man, pero dapat po gumising po tayo. Hindi ko kayo kailangan kayo ng Panginoon. Amen? Dahil lang nakikita ko po, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Hindi naman kailangan lumayo ka eh. Kung nagtatrabaho ka, ang dami mong kasama sa trabaho. Hanggang mo, doon sa may mga kaluluwa, kahit sa trabaho mo, kahit sa eskwelahan mo, kahit naglalaba ka, yung isang labandera na mate sa isang church, ay labandera po siya, na born again po yung kanyang amo, at ang kanyang amo ay nag-founder, siya po nagsimula ng malaking church sa Manila. Hello? Labandera lang siya. Ginamit niya opportunity ng labandera siya bilang lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos. Yung gospel, sinabi niya, at yung ginawa niya, nagbunga ng ang dami. Yun ang sinasabi ko, sayang. Sana buhay pa yung labandera na yun para magpatotoo sa atin. Hello? Hindi ko alam kung buhay pa yun. Hello? Kaya nga, marami masasabi sa atin ng Diyos, hindi lang po ako. Lahat tayo, hindi po nanunumbat ang Diyos, pero ito pinaalala sa atin. Dahil ito po ang layunan ng Diyos. Lahat tayo makapiling niya. Lahat tayo magamit niya. Opo. Actually, sa biyaya nga tayo maliligtas. Kaya nga po, sa Korinto nga po, sinabi, kung meron ikang gumagawa na gumagamit ng ginto, pilak, ng bakal, ng dayami, dadaan niya lahat sa apoy. Yung mga paglilingkod natin dito, dadaan sa apoy yan. Titupukin yan. Pag ngayon nasunog, sabi nga ni Apostol Pablo doon, sa chapter 3, maliligtas ka naman. Kaya lang, para ka nagdaan sa apoy. Hello? Nakakahiya. Gumagawa ka, hindi ka totoo. Pero pag may outing, totoo ka. Bakit? Hindi ka natutulog eh. Dahil may outing. Hello? Kasi nakikita ko dyan eh. Hindi makatulog. Excited sa outing. Pero pag may pananabahan, minsan eh, tanghali na ayaw pag-missing. Hello! Totoo po yan. Hindi ko po kinahiya at di ako humingi ng tawad sa inyo. Kasi kailangan magsalita. Pananagutan po namin yan. Alam mo kagabi ay masaya po ako. Hindi ako nahirapan. Pero alam niyo kung kailan anong oras ako natulog ng gabi? Alas 2. Tapos pupunta ko dito, magkaan ng kalooban ko. Bakit kaya? Masaya ako. Kasi yung ginawa ko na to, yung binigay sa akin, simple lang naman. Kaya alam na naman yun to eh. Diba? Pero ang nakapaganda, ito yung gusto niya pakinig sa inyo. Amen? Yun ang masarap eh. Yung marinig mo kung ano yung pinasasabi sa iyo. Hindi yung, eto maganda, alam mo, eto yung hindi. Kaya nga yun ang ginagawa namin. Kaya nga kung minsan makita nyo yung mga preacher dito, pag-pray nyo, kaya kung minsan, di ba? Minsan parang inaanto ko. Hindi po, yun. Minsan naranasan po lahat ng tumatayo dito. Minsan parang nakipagbunukan, di ba? Parang ka nakipag-boxing.
Bakit kanyo? Lahat dito nakatingin sa akin eh. Tapos sabi niya, aray, pastor na to, pinapatamaan ako, di ba? Meron ka counter-attack. Spiritually, parang pakikipaglaban to eh. Apo. Pero ako naniniwala, tagumpay tayong lahat. Amen? Wala pong maiiwan sa atin. Amen? Tayo po lahat pagkapalain ng Panginoon. Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Kaya nga sabi, mamuhay sa Espiritu, sa patnubay ng Espiritu, hindi sa pita ng laman. Kaya sabi, mamuhay kayo sa patnubay ng Espiritu, lumakad kayo sa Espiritu, at huwag inyong paglaanan ng pita ng laman. Sabi 17, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa nanasan ng Espiritu, at ang nanasan ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya hindi nyo magagawa ang nais nyong gawin. Kaya nga po, hindi pwede maglingkod ka sa dalawang Panginoon. At hindi ka pwede mag-design ng dalawa na, kaya nga merong gumagawang ganito, namamatay. Bible study, pero nagmamadali kasi may date, may pupuntahan. Hello? Kaya yung Bible study, sana wag naman dito mangyari. Nananambahan ka dito, nakikinig ka ng salita na Diyos, sa iniisip mo, naku, yung sapay ko, naku, yung, di ba, iniisip, naku, yung hindi ko napakain yung asa namin, naku, di ba? Hello? Ang isip wala sa Panginoon, ang isip nasa bahay, pero nasa loob ng kapilya. Kapatid, naku, may exam ako. Naku, may exam ako. Hello? Sana po, magising po tayo. Pilipos chapter 1, verse 27. Yan. Okay? Pilipos chapter 1, verse 27. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo, ang sinabi po sa Biblia, mabuting balita, verse 27, ang sabi po dito, okay. Verse 27, ayan. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Nakakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Amen. Nadidinig ko ngayon, bago graduate, yung mga college, di ba, may defense. Nagagawa silang thesis, di ba? Di-depend mo yan, di ba? Tapos, conforme doon sa grade mo, doon ka di ba? Di-depend mo. Alam nyo, dapat po, pagdating sa spiritual, meron kang na-depend mo yung yung pananampalataya mo. Kahit pag gano'n, hindi ka maliligtas pag wala si Kristo. Hindi ka maliligtas pag hindi sa pamagitan ng krus si Kristo. Hindi ka pwedeng baligtarin. Hindi, ang tunay na apostol ito. Hindi, si Kristo. Hindi kailangan ng tunay na apostol. Hindi kailangan ng tunay na iglesia, yung pangalan ng iglesia. Hindi kailangan yan. Nandiyan po ba kayo? Dugun-dugo na kayo o hindi pa? Okay pa lang. Alam niyo kung bakit? Kasi anniversary po natin ngayon. Natutuwa po ako dahil marami pong kakataon binibigay po sa atin. Sabi nga ako po tatanungin niyo, gusto ko po makapagplan ng church, marami. Meron po akong kasamang pastor, kasama ko nagpe-pray. Alam mo yung church po nila sa buong Pilipinas, meron po silang abroad. Ang naplan po nilang church sa bago ngayon, 500 church. Bakit po? Kasi meron po silang series of lesson. Yun nga po yung gospel. Ang dami po, nakakalungkot po. Merong kapatiran na umatin sa atin. Dito lang nila naintindihan yung gospel, yung kaligtasan. Hello? Kasi po, parang ganito. Kasi po marami pong tutok. Dapat ganito, lumago ang ganito, dapat lumago ang church, dapat gawin ng ganito. Nakakalimutan na yung gospel. Pagandahin ng ganito. Nakakalimutan na yung siya lingkod ng Diyos. Alagad siya ng Diyos. Kailangan siya maglingkod. Kailangan may patotoo ka. Kailangan mabago ka. Kailangan ituwid ka. Tapos magsabihan, hindi na ako atin ng church. Sino nawalan? Hindi ang church. Kung maaari nga po, ang church po, ang iglesia, safe po yan.
Kasi ang iglesia, ang ibig sabihin niya, kalipunan niya ng mga tinawag, mga hiniwalay. Ang tanong kasi, totoo bang nakahiwalay tayo sa kasamaan, sa kasalanan, sa masasamang kaisipan, malaking pagnanasa, makamundong pagnanasa. Pita na laman. Kaya nga, number 3, testify the gospel of the Lord Jesus Christ. Pinatotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So actually, sabi nga, mag-witness tayo kay Jesus Christ no, sa Acts chapter 1, verse 8. Di ba, sinabi sa apostol, bago siya makisalangit, sabi niya, pagbabasa inyo ng Banal na Espiritu, 1, chapter 8 ng Acts, pagbabasa inyo ng Espiritu, ay babasa inyo ang Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapatotoo kayo, maging witness kayo. Testify the gospel of the Lord Jesus Christ. Preaching the gospel with testimony of new life. Of a new life. Kailangan nangangaral po tayo. Madali ang mangaral eh. Lalo kung mahusay ka magtrabaho, magsalita, fluent ka sa English o fluent ka sa Tagalog o mahusay ka magpaliwanag, okay lang eh. Ganda sana eh. Opo. Pero kung wala naman testimony o ugali natin na iba, dyan babaksak eh. Kaya nga, napatunayan ko ito eh, doon sa ating church nga, di ba? Hanggang ngayon eh, kaya sinasabi ko, ganito, leader tayo, dapat ganito. Paano ka tatalapitan ng tao, eh lagi ka nagsiselfon. Lagi mo hawak ang cellphone, bitawan mo yan, kausapin mo tao, kamustahin mo. Hindi, nakipag-usap ka. Minsan, ba't paso, meron ka. Ginagamit ka naman to eh. Pwede naman to sa mabuti kasi naka-update ang Bible eh. May mga verse madali, di ba? Pero maraming kalukuhan dito. Kaya kapag kausap niyo ako, alisin ko ito kung nag-uusap tayo, pero kaya kung minsan ayokong makipag-usap dito. Makita tayo. Sige. Lalo kung may problema. Ayokong pag-usapan dito. Kasi pag nagkamali ka ng text, sabi niya, si Pastor yata, parang iba yata yung kinakampihan pa ni Pastor. Hindi kayo makaintindihan, di ba? Hindi mo alam. Kung minsan yung ka-text mo, hinuhuli ka lang pa, titignan ko, marunong Pastor nito. Di ba? Itatawanan pala tayo. Pag wala ako, hindi pala totoo yung problema. Hello? Kaya sabi ko, okay, makita tayo. Pero hindi naman lahat. Kaya mayroong bang voice, di ba, yung mayroong calling, okay lang. Pag may mga problema, ako tinatawagan pag may mga problema. Pero pag may mga kataong makapagkita-kita kami, kita tayo sa church, sige. Pag-usapan natin ang problema. At huwag kayong mahiya. Ano po? Kaya nga, sa 2 Corinto chapter 5, verse 17, ano po sabi doon? Okay? Kaya't ang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. New creation. Ano? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen. Di ba? Ikaw yun eh. Ang kinin mo lang, ang problema, kaya hindi maging totoo sa buhay mo, hindi mo inaangkin. Basta ako ganito. Hindi ganyan eh. Kailangan, ang saligan ng iyong pananampalataya ay ang Biblia, ang gospel. Kung ano nakasulat dito, diyan ka babasahin. At diyan ka babantayan ng demonyo. Kapag ikaw ay, ligtas ka na, pero hindi ka nagbabasa ng Bible, tuwan-tuwa ang demonyo sa iyo. Opo, tuwan-tuwa. Pero pag ikaw ay nagsishare ng salita ng Diyos, galit na galit yan. Pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, aantukin ko. Iisipin yung maraming bagay. Kasi kilos ang demonyo yun. Marami akong binabible study. Mga Bible study ko, antok na antok. Pero pagkatapos manonood ng TV, 5 oras, hindi na antok. Pero Bible study, na antok. Hello? Gawa ng demonyo yun. Minsan merong ministry, tatapatan. Ay, sister, meron tayong party. Birthday ko ngayon, di ba? Merong commitment sa church. Ala, pinagpalit na si Lord. Dahil doon sa, di ba? Minsan ganun po.
Ako nagawa ko nga po. Pero hindi ko sinasabing bagayahin niyo ako. Nakaburo lang tatay ko sa amin. Magana kami, nasa church, nandito. Pag-uwi ko, sabi ng tiyahin ko, saan galing? Dahil dapat ang paniniwala, pag mamaya pa tayo, huwag iiwanan. Huwag maglilinis. Ang gagawin namin pag wala ng tao, kasi hindi namin tinutok sa mga kapitbahay namin. Pag umaga, malinis na ang bahay namin. Diba? Kasi maraming tao pumunta sa bahay. Tsaka naliligo kami, di ba? Hindi na pinawalan, naligo kami. Kasi bawal maligo eh. Hello? Ewan ko, hindi ko maintindihan nga. Basta gano'n lang. Okay? Pero nung malaman kong Bible, wala namang pinagbawalan Diyos eh. Saka pag namatay na yun, wala na yun eh. Lilipat na yun sa kabilang buhay. Saan nga lang napunta? Yun ang tanong. Wala kang ginawa, mahal mo sa buhay, hindi mo pinag-pray, hindi mo pinatotoo ang pagiging Kristiyano, paano siya maliligtas? Humingi ng tulong sa iyo, naging maramot ka, pero sa ibang tao, ang ganda mo. Matulungin ka, pero pagdating sa mahal mo sa buhay, hindi ka. Di ba? Humingi ng tulong kasi nakakainis siya. Kahit nakakainis siya, kapatid mo pa rin yan. Sinabi ng Bible, kapag ang mahal mo sa buhay ay pinakaitan mo ng tulong, katulad mo pa yung walang pananampalataya. Ang tulong, hindi naman lahat bibigay mo. Kaya nga, pag may pumunta sa amin, kamag-anak namin, kahit magkano. Kung kailangan 1,000, 10 piso lang ang pera mo bibigay mo, at least nabigay ka pa, painin mo ng kape para hindi mahilo paghahanap ng kailangan niyang pera. Di ba? Hello? Minsan painumin natin ng kape lang maibigay natin, di kape na lang. Wala akong pera ngayon, painumin na lang ng kape para lumakas ang maghanap ka na lang sa iba. Natulungan mo. Tapos, bago ka malis, pag-pray kita. Madalas siya, pinag-pray ko. Prayer lang na ibibigay ko eh. Hello? Pero pag meron, magbibigay naman tayo. Hello? Nandiyan po ba kayo? Baka wala na. Okay. Kolosas, ayan, ang pagdiligtas, pagkapalaya. So, pagkapalaya po yon. Ang pagdiligtas, pagkapalaya, at ang pagpapatawad, ayan po. Yan po yung kailangan testimony ng ating buhay. Ulitin ko po yung sinabi ngayon na kung kayo may produkto, hindi ka secured, hindi ka sigurado sa produkto mo, mahirap magbenta. Pag ikaw kasi ang sigurado, kahit pwede mong i-demonstrate sa kanya, ihahampas mo sa lupa, tingnan mo, hindi nag-iibayad. Mabigyan ng proof, mapuproof mo sa kanila. Tayo po, pwede natin sabihin, nakasulat po sa Bible, nakasulat po, ayan po, nakasulat. Di ba? Ayan ang ating panlaban dyan. Nakasulat po, nakasulat, ganito. Okay. Kaya nga sabi sa Colossus chapter 1, verse 13, yan, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat, yan, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, Colossus chapter 1, verse 13. Mabuting balita hanggang 14. Sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayan. Verse 14, sa pamagitan niya ay napalaya tayo sa makatawid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Pinalaya po tayo. Niligtas po tayo. Ligtas na po tayo ngayon, pinalaya na tayo sa piling ng Satanas sa kasalanan. Pinatawad ng ating kasalanan. Ano pa ba gusto mo malaman para sumunod ka kay Lord? Hello? Ano pa? Gusto ko magkaroon ng kotse. Kaya ibigay ng kotse yan. Kaya lang hindi nagtutuloy ang Diyos sa katamaran. Hello? Sabi ka sa Bible, yung hindi yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kung naniniwala ka sa Diyos, gawin mo yung nakagawa mo. Mangarap ka. Hello? Ako, dahil kong pangarap. Hindi lang sa akin, pati sa inyo. Lalo yung mga kabataan. Alam po ba niyo, kung may pagkakataong makapag-abroad kayo, pwede po. Kasi kailangan na maraming missionary sa ibang bansa. Huwag na yung kakalimutan, pag nagtatrabaho kayo, mayroong mga kaluluwa doon na pwede po niyong sharean. Yung kwento nga po na isang piloto ng Philippine Airlines, pinag-resign siya ng God kasi manampalataya siya. Sabi, Lord, marami akong pinag-aaral, tsaka yung anak ko maasa. So, pag after 1 year, kinausap ulit siya ng Diyos sa panaginip, mag-resign ka na. Anong sabi niya? Nag-resign siya, sa pangalawang beses na eh.
Taon-taon, kinakausap siya ng Diyos 2 taon yan Nag-resign siya ngayon. Tapos pagkara ng resign, after one month, sabi niya, anak, mag-apply ka. Lord, sabi mo, mag-pray ako. Ganda na ng posisyon ko sa Philippine Airlines. Tapos, ngayon, piloto ako. Pag-apply mo, pinag-apply siya ng Panginoon sa isang agency papuntang Sudan. Kasi yung Sudan noon ay mayroong civil war. Hello? Naging piloto siya ng military for 6 months. Sa loob ng 6 months, nakapagtayo sila ng church. Bakit po? Sinera niya yung colonel, yung mataas doon po sa airport. Lagi silang nagkakausap. Na born again po. At yun ang naging pastor doon. Hello? Hello? Gising. Yung mga gawa mo, maliit na bagay, malaki yan para sa Panginoon. Huwag natin, hello? Bakit po? Ang dami po namamatay ngayon. Maraming may mental illness. Ang dami po. Desperado. Mga kabataan, na-absorb ang problema ng mga sambahayan nila. Ang dami po ngayong biktima po ng mga broken homes. Kahirapan. Lahat naman tayo, diba, ng korupsyon. Ang gulo ng bansa natin. Buti na lang may Diyos at may nanalangin sa bansa natin. Pero sino nakakaalam? Ito na yung panahon. Kaya nga po mga kapatid, hindi po ako propeta. Pero na lang po sa inyo, may mangyayari. May mangyayari itong 2026. Ito lang, hindi pa natatapos ang taon. May mangyayari. Makakasave lang po tayo at makakatulong tayo kung tayo mag-pray. Magre-repent po tayo at mag-pray. Pag-pray po natin ang bansa natin. Yung katarungan. Alam kung bakit? Anong nangyayari sa bansa natin? Puro kasinungalingan, pagtatakipan, di ba? Kaya nga po napakahalaga po yun, mga kapatid, na isipin po natin. At sabi nga po ay buhay ang Panginoong Jesucristo. Dito po tayo magtapos. Sabi na Roman chapter 5 verse 10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ito po yung madalas kong sabihin, lalo sa mga sinasabihan ko may mga problema na parang imposible. Sasabi ko, buhay po ang Diyos. Lagi kong binibigyan sila ng assurance, buhay ang Diyos. Bakit kanyo? Kasi naranasan ko yon. Naranasan ko yung pagkapalaya, pagkapatawad ng Panginoon. Alam niyo kung bakit ang dami kong kasalanan, pero pinatawad ako. Ginawa pa akong pastor. Hello? Hindi ko pinagmamalaki ang sarili ko, pinagmamalaki ko yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Pero dahil binigyan ako ng pagkakataon dito, gusto ko ma-testimony sa inyo, may pag-asa. Malaki ang pag-asa mo. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Para ka makaakay ng kaluluwa, ibigay mo ang puso mo sa Diyos, pangarap mo sa Diyos. Hindi mo sinasabing, pag nangarap ka, yung pangarap mo, hihinto mo na. Hindi. Mag-aaral ka kung nag-aaral ka. Tapusin mo pag-aaral mo. At kung sabihin, pag-aaral ko, pag natapos ako, magbibigay ako sa church. Hindi kailangan ng church ang pera mo. Hello? Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, kusa yan sasabihin, anak, magbigay ka sa church. Hello? Alam niyo kung bakit? Binago po natin itong backdrop. Nag-retouch lang po tayo. Alam niyo kung ba ang nangyari? May nagbigay po sa akin ng 5,000. May nagbigay ng 10,000. May nagbigay ng 12,000. Nanghiram lang ako ng 6,000. 33,000 na ano ko. Natutuwa ako kasi nga, iniisip ko pa paano, saan tayo kukuha ng pera. Hindi pa tayo kalakihan. Hello? Pero alam ko may ginagamit ang Panginoon. Nangungusap siya. Pinagpapala mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Amen! Hallelujah. Yes. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Amen. Hallelujah. May isang kapatid na lumapit nga sa akin.
nag-abot siya ng sobre, alam mo niya, 8,000. Inilang ko sa harapan niya, pero sabi ko, hindi dito. Ang mahalaga kung saan ka, doon mo pagpalain kung saan ka nagpapala. Kung meron pastor na ginagamit ka sa ibang church, doon ka magbigay. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Yun po ang tama. Kasi hindi ko iniisip ang pera. Ang iniisip ko yung huwag akong magkasala sa Diyos. Pero kahit naman nagkakasala pa rin tayo eh. Wala kang perfectong tao. Kaya masasabi ko mabuti ang Diyos. Huwag mo sabihin, marami ka nagagawang kasalanan, hindi ako lalo na yung mga suwail na anak. Ano may suwail na anak? Sinasagot ang magulang. Para mong kapatid lang ang magulang. Walang paggalang, walang pagrespeto. Kaya nga sa church na ito, tuturo natin pagmamano. Kasi mga bata, alam ko, nawawala na yan sa Pilipino. Para sa akin, napakaganda lang po ang ground para ipakita natin yung ating respeto. Diyan po kami pinalaki na aking mga magulang. Paggabi na, magandang gabi po, maano po. Kahit sino, kahit bahay namin, hanggang ngayon. Yan ang pinupuri ko sa mga magulang ko. Pinalaki kami sa ganitong bagay. May takot sa Diyos. Malaki po ang pag-asa natin mga kabataan, kung anong pangarap nyo. Natandaan po ba niya sinasabi ng Psalms chapter 37. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Tagalog nga, nakalagay doon, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay makakantaon. Mangarap kayo. At yung mga tao nga yung mangarap, binabible study ko, nag-aaral ka ba anak? Hindi po. Kasi po, bunga siya ng broken home. Sabi ko, mag-aaral ka, mangarap ka. Buhay ang Diyos. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo, siya makakatulong sa iyo. Hello? Kung naririto ka at hindi pa pinatanggap si Jesus kasi hindi ka pa totoo, ito na pagkakataon. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Ang alam ko lang, mga kapatid, kinakausap tayo ng Diyos sa bawat pangangaral ng kanyang salita. Bible study, marami siyang sinasabi sa atin. Amen? Pero kung hindi ka makikinig, ikaw ang talo. At ang pagkapalang para sa iyo, hindi mo malasap yung reward ng God, yung inner joy. Minsan nakala natin, nagbigay tayo o tumulong tayo, o ginawa natin to, okay na, masaya ka na. Pero titingnan mo, parang kulang pa rin. Kasi baka ang kulang daw na yung puso mo. Baka wala kang kasiyahan na pag-ibigay. Para sa akin, ano man ang aking gagawin, ginagawa ko yun, hindi para magpamalaki sa inyo. Kung ako'y naglilinis dito, hindi ako nagpapakumbaba sa inyo. Ginagawa ko yun para sa Panginoon. Dahil mahal ko ang Panginoon. Mahal ko kung ano yung bagay na nasa Kanya. Kayo, pinag-pray ko po kayo. Sana naman, pakiusap ka, pag-pray niyo ako. Kasi hindi naman ako perfecto. Yun po. Kung yun ang gagawin natin, alaga tayo ng Diyos. Serve one another. Hindi lang pastor nagsiserve. Hindi lang yung leader. Pati kayo, pwede mag-serve. Mag-pray niyo ako. Kasi hindi ko alam, baka bukas hindi tayo magkita. Amen? At least nakasabi ko ngayon, di ba? Hello? Kung ngayon po ang pagkakataon na hindi pa tatanggap si Jesus Christ, bakit? Ngayon wala naintindihan ng gospel, bakit ngayon? Lang. Pero okay lang. Ito gawin mo. Manalangin ka ng ganito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong mga salita. Ni kayo namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso. Pumasok ka po sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bigyan mo po ako ng buhay na wala hanggan at ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Salamat po, Panginoon. Kung ginawa mo yan, kapatid, ng totoo sa puso mo, papasok siya sa iyo at siya'y makakasama mo forever hanggang sa kabilang buhay. Hindi ka niya pababayaan. Maliban na lang kung tatalikod ka sa Kanya.
Ako na lang po ang mananalangin, tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito sa aming church anniversary ng November. Bagamat marami po mga kapatid, wala po ngayon. Lord, purihin ka po, Diyos. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong salita na pinaalala mo sa amin na kami yung mga alagad, O Diyos, at dapat nakatuntong kami sa tamang pundasyon. At ito po ang gospel, ang pagkamatay at pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo sa krus. At siya lamang ang daan ng kaligtasan. Panginoon, dalahin ko po, tulungan mo po kami, ang church, na magising po sa katotohanan na malaki po ang magagawa namin, lalo na po sa mahal namin sa buhay. Kung kami mga nanalangin sa aming mga mahal sa buhay at magsisikap po kami at hindi kami bibigay, sabi mga po Panginoon sa Acts chapter 16 verse 31, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Dahil bibigyan ng pagkakataon makarinig ng gospel ang aming mga mahal sa buhay na tumatanggi hanggang sa ngayon at hindi mo pahintulutan na sila'y tatanggi forever. Tulad ng iyong pangako, ililigtas mo ang aming mga mahal sa buhay. Kaya po, sa anniversary po namin, dalahin ko po, ma-invite po namin ang aming mga mahal sa buhay. Madala po namin dito at makarinig sila at makita nila kung ano ang ginagawa namin sa lugar ng bahay-sambahang ito. Dinadalahin ko po ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Dinadalahin ko rin po ang mga estudyante, O Diyos, yung mga nag-aaral, yung nakatapos na, yung nag-exam, yung kumukuha ng board exam, o naghahanap ng trabaho, Lord, patuloy mo silang pagpalain. At may mga trabaho, ganyan din po, patubayan mo po sila, yung promotion, matanggap po nila, Panginoon. At dalahin ko po yung kalusugan, maayos na pangangatawan, O God, lagi pong manatili sa kanilang buhay. Ang mga estudyante sa kanilang mga pag-aaral, Lord, bigyan mo sila ng karunungan, lahat ng provision na kailangan nila, O Diyos, financially, materially, pagpalain mo ang kanilang mga tahanan, ang alam mo, magulang, nagpo-provide, sino po ang ginagamit mo, para sila makapag-aaral, Lord, makatapos sila lahat, elementary, high school, college, O God, at yung mga magulang na narito, O God, at lahat ng madako sa lugar nito, at nakikinig ng mensahe ito, Lord, lahat po, lalo ngayon, taasan na naman ang bilihin. Napakarami pong tumataas at tunay nga po napakaraming bagay na nangyayari sa paligid. O Diyos, tulungan mo ang mga magulang about sa amin. Lord, tulungan mo kami. Hindi lang po makasurvive. Tulad na yung pangako, pasasaganayin mo kami higit pa sa aming pangangailangan. Lord, samahan mo kami. Kung yung mga business ay yung mga anak, bigyan mo sila ng karunungan sa business. Bigyan mo sila ng mga, yung means, yung pinagagalingan ng kanilang kinabubuhay. Lord, i-bless mo po ito. Kung ito man po yung pag-aalaga ng mga hayop o mga gulayan o ano pa man po ito, i-bless mo po sila, O Diyos. Lord, kung ito yung negosyo, palagay po yung negosyo nila at yung nangangailangan ng trabaho at meron trabaho, Lord, dalahin po namin yung promotion, yung malaking pasweldo sa pagkakataong ito'y makakamit nila, Panginoon. Ama, maraming salamat at dalahin ko po bawat isa, Lord, lalo po sa may mga karamdaman. Pagkalingin mo po kami, Panginoon. Lord, sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, Lord, si Buddy Carlito Villaperte, si Danny Soriano, sa lahat ng may makaramdaman, sa yung lahat po, yung mga mahal namin sa buhay, ang ihipag ko po, ang bilas ko po na si Anami, Lord, lahat po, si Nelma, yung malapit niyang panganganak, patuloy mo siyang hawakan naman, yung baby niya, Lord, lahat po nangangailangan. Lahat ng may karamdaman, hindi mo po nasabi ang kailang pangalan, O Diyos. Lord, alam mo at kilala mo kami. Lord, lahat ng may karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, inaangkin po namin, Lord, ang iyong kagalingan, O God, ang iyong biyaya ng kagalingan. Lord, narito man at hindi, O God. Lord, yung mga kapatiran po namin nasa bahay, pagpalain po kami lahat, O Diyos. Ama, maraming salamat po. Purihin ka sa araw nito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.